Kelly, nasan ka? Kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi ko sumasagot. Bungad kay Kelly ng kaibigang si Grace nang sagutin niya ang tawag nito. Sorry, hindi ko narinig nung tumatawag ka sa akin. Sagot ni Kelly sa kaibigan na nasa kabilang linya. Nasan ka ba? Sabi mo dadaan ka lang sa ospital bago umuwi. Pero anong oras na, Kelly? Wika ni Grace, bakas ang pag-aalala sa boses nito. Kasamang nakatira ni Kelly ang kaibigang si Grace sa condo unit ng huli. Simula kasi nang mamatay ang ina ni Kelly 2 years ago at naging mag-isa sa buhay ang dalaga, ay pinilit siya ni Grace na doon na tumira kasama nito. Grade school pa lang ay matalik na kaibigan na ni Kelly si Grace. Sa tagal ng panahong pagkakaibigan nilang dalawa ay parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Hinagat ni Kelly ang ibabang labi kasabay ng mariing pagpikit ng mga mata. I'm sorry, Grace. Kailangan kong mag-isa ngayon. Sagot niya sa kaibigan. Bakit? Did something happen, Kelly? Bumagsak ka ba sa exam? Hindi ka ba makasagot sa recit? Nag-aalalang tanong pa rin ni Grace mula sa kamilang linya. Lumunok si Kelly para alisin ang bikig sa lalamunan niya. Dumaan ako kanina sa ospital bago ako pumasok sa klase, Grace. Sabi ng doktor, may stomach cancer daw ako. Mahinang sagot niya. Ilang araw nang nakalilipas mula nang ipatingin ni Kelly sa doktor ang dumadalas na pananakit ng kanyang tiyan. Nitong hapon, bago siya pumasok sa klase niya sa law school, ay dumaan si Kelly sa ospital para kunin ang result ng laboratory test niya. At ayon sa gastroenterologist na tumingin sa dalaga, meron siyang stomach cancer. What? Nabigla at hindi makapaniwalang gagad na kaibigan mula sa kabilang linya. That can't happen, Kelly. Baka nagkamali lang ang doktor na tumingin sa'yo. Wika ni Grace. Sa tingin mo, nagkakamali ang mga doktor? Pagak na sagot ni Kelly sa kaibigan. Of course, Kelly. Tao lang din ang mga yan. Malakas ang boses na sagot ni Grace sa kanya. Isang doktor pa lang ang tumingin sa'yo. Kaya hindi sigurado na cancer nga ang sakit mo. Pagpapatuloy nito bago suminghap. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Magkahalong pag-aalala at tarantang tanong nito. Umiling si Kelly kahit na hindi siya nakikita ng kaibigan. I'm sorry. Gusto ko munang pag-isa ngayon, Grace. Hey, you're not thinking of doing anything stupid, right? Tanong ni Grace sa mas mahinahong boses. Don't worry, Grace. Uuwi din ako mamaya. Gusto ko lang talaga munang mapag-isa. Okay. Sagot ni Grace pagkatapos ng isang malalim na buntong hininga. Kelly, remember I'm here with you, okay? Bukas na bukas din we're going to seek another doctor's opinion. Kung kailangan magpatingin ka sa lahat ng gastroenterologist dito sa Cebu, gagawin natin, okay? Wika ng kaibigan sa kanya. Sa kabila ng nararamdaman ng mga sandaling yon ay isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kelly. Kahit nawala na ang ina ni Kelly, ay hindi niya naramdaman na mag-isa na siya sa buhay dahil sa presensya ng matalik na kaibigan. Thank you, Grace. Just don't worry about me, okay? Uuwi din ako. Sagot niya sa babae. Pagkatapos ibaba ni Kelly ang tawag ay ibinalik niya sa bag ang cellphone at tumingala siya sa langit. Nasa parking lot siya ng isang bar ng mga sandaling yon. Pagkatapos ng klase niya sa law school, dumiretso siya sa isang bar para uminom. Subalit wala pang kalahating oras ay lumabas na siya dahil hindi niya matagalan ang ingay sa loob. Bakit sa lahat ng bibigyan mo ng sakit? Ako pa, Lord. Bakit hindi na lang yung mga kurakot na politiko na walang ibang ginawa kundi pahirapan ng bansa? Litanya ni Kelly habang nakatingin sa madilim na langit. Humugot ang dalaga ng malalim na hininga kasabay ng pag-alpas ng luha mula sa mga mata. Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay, Lord. Gusto ko pang... Napahinto si Kelly sa paglilitan niya ng isang ringtone ng cellphone nang umalingaw-ngaw mula sa tahimik na parking lot. Bumaling si Kelly sa pinanggalingan ng tunog. Kumunot ang noo niya nang makita ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Pinanood niya kung paano nagmamadaling kinuha ng lalaki ang cellphone sa bulsa ng suot na coat at sagutin ang tawag. Bukas na tayo mag-uusap pagbalik ko ng Manila. Wika ng lalaki sa kausap nito sa cellphone bago mabilis na ibinaba ang tawag. Natigilan si Kelly sa narinig na boses ng lalaki. Malalim yun at bagay sa gwapong mukha nito.
Bago pa alisin ni Kelly ang mga mata sa lalaki, ay bumaling ito sa kanya at ngumiti. Nang mga sandaling yon, hindi maintindihan ni Kelly kung bakit tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Hi. Bati kay Kelly ng lalaki. Bago pa makapag-react si Kelly ay lumapit na sa kanya ang lalaki at inabot ang isang panyo. I'm sorry kung naistorbo kita, miss. Anito sa kanya bago muling tipid ng ngumiti. Napakurap si Kelly. Doon lang niya naalala na umiiyak siya bago siya maistorbo ng ingay mula sa cellphone ng lalaki. Salamat. Tipid na sagot ni Kelly sa lalaki. Nahihiya niyang tinanggap ang panyo nito at pinunasan ng pisngi niya. I don't have anywhere else to go tonight. So kung gusto mo nang makakausap, you can talk to me. Wika ng lalaki kasabay ng marahang ngiti sa kanya. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Kelly nang mapagtantong narinig ng estranghero ang mga sinabi niya kanina. Oh, by the way, I'm Benson. Pakilala sa kanya ng lalaki. Naupo ito sa sementadong parking curb sa tabi niya bago inilahad sa kanya ang kamay nito. Tipid nang ngumiti si Kelly sa lalaki bago tinanggap ang kamay nito. Dahil sa malamig na hangin ay lalong naramdaman ni Kelly ang mainit na kamay ng lalaki sa balat niya. Kelly. Sagot ni Kelly sa binata habang nakatingin sa mukha nito. Mula sa mga lampos na nasa paligid nila ay kita ni Kelly ang bawat anggulo ng gwapong mukha nito. Salamat dito sa panyo. Wika ng dalaga kay Benson nang bawiin ang kamay mula rito. You're welcome. Marahan ang ngiting sagot ni Benson sa kanya. Well, I didn't mean to pry but do you want to talk about your problem with me? Napatitig si Kelly kay Benson. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit tila magaan ang loob niya sa binata. Sa halip na tumanggi rito ay namalayan na lang niya na inilalabas niya sa lalaki ang mabigat na dinadala sa dibdib. Hindi ko lang matanggap na bakit sa lahat ng tao, ako pa ang bibigyan ng cancer. I mean, bakit hindi na lang yung mga masasamang tao ang binibigyan ng malalang sakit? Wika ni Kelly kasabay ng muling pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi pa ako handang mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Pagpapatuloy ng dalaga. I understand, Kelly. Marahang sambit ng lalaki sa tabi niya. I saw in the news that when the person is sick with a terminal illness, it will be overwhelming. Pero hindi naman lahat ng may cancer ay namamatay. Wika pa nito. Alam ko naman yun. Sagot ni Kelly kasabay ng muling pagbagsak ng luha. But you see, I lost my mother to cancer. Namatay siya 2 years ago. At ngayong na-diagnose din ako ng cancer, hindi ko mapigilang isipin na mamamatay din ako soon. And I can't let it happen. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Kailangan ko pang makagraduate sa law school at maging abogado tulad ng ipinangako ko kay mama. Sunod-sunod na pagpapatuloy ng dalaga. Isang abogado ang namayapang ina ni Kelly. Dahil idolo ni Kelly ang ina, ay gusto niyang sundan ng yapak nito. Kaya naman kahit tapos na siya ng kolehiyo ay pumasok pa rin siya sa law school. Sa kasalukuyan ay nasa 2 taon na niya sa pag-aabogado. May trabaho din siya habang nag-aaral ng law. Hey, just because it happened to your mother, doesn't mean the same thing will happen to you. Wika sa kanya ni Benson. Kinuha ng lalaki mula sa kamay niya ang hawak na panyo. Pagkatapos ay ito mismo ang maingat na nagpuna sa basang pisngi niya. Napatitig si Kelly sa mukha ni Benson. Hindi niya maintindihan ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa ginawa nito. Yun ang unang beses na nakaramdam ng ganoon si Kelly sa harap ng isang lalaki. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Wika ni Kelly habang patuloy na nakatitig sa mukha ni Benson. Ang dami ko pang hindi nagagawa sa buhay. Hindi ko pa nararanasang magka-boyfriend. Anya sa lalaki. Napansin ni Kelly na natigilan si Benson sa huling sinabi niya. Wala ka pang nagiging boyfriend? Tila hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Tipid siyang umiti sa binata. Wala pa. Mas inuna ko kasi ang pag-aaral kaysa sa pakikipagrelasyon. Sagot niya rito. But well, we can do both, right? Ani Benson na bahagyang nag-angat ng kilay. I mean, pwede ka naman pumasok sa relationship habang nag-aaral. Bakit? Ganun ba ginawa mo? Habang nag-aaral ka, may mga girlfriend ka? Hindi napigilang tanong ni Kelly sa binatang kasama. Girlfriend lang, Kelly. Hindi ako babaero, ah.
Bahagyang nakakunot ang noong pagtatama nito sa kanya. Bahagyang natawa si Kelly sa reaksyon ng lalaki. Sa kabila ng mabigat na dinaramdam, ay hindi inaasahan ni Kelly na magagawa niyang tumawa ng mga sandaling yon. At dahil yun sa lalaking kasama. Mukha ka namang hindi babaero. Pero kung sa bagay, looks can be deceiving nga naman. Sa panahon ngayon, kahit pangit, babaero na rin. Bahagyang nakangusong sagot niya kay Benson. Wait. Are you saying na pangit ako? Bahagyang nakaangat ang kilay at tila na biglang gagad ni Benson sa kanya. Ha? Hindi Ang ibig nyo sabihin, kahit sino pwedeng maging babaero. So kahit na maamo ang mukha mo at parang anghel, pwede ka pa rin maging babaero. Paglilinaw ni Kelly sa binata. Sa sinabing yun na dalaga ay umangat ang sulok ng mga labi ni Benson. Oh, so you're saying I'm good looking? Nangingiting tanong nito sa kanya. Napanguso si Kelly sa lalaki. Tumitingin ka naman siguro sa salamin kaya siguradong aware ka na gwapo ka, no? Bahagyang ngumisi ang lalaki sa sinabi niya. Well, let's go back to you. Seryoso kung hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tanong nito. Hindi kasi ako multitasker na kagaya mo. Hindi ko kaya magjowa habang nag-aaral. Sagot ni Kelly kay Benson bago bumuntong hininga. Pero ngayong nalaman kong may cancer ako at pwede akong mamatay anytime soon, nagsisisi ako kung bakit hindi ko sinubukan makipagrelasyon noon. Hindi pa naman huli ang lahat, Kelly. Wika ni Benson habang nakatingin sa kanya. You're not going to die anytime soon, okay? So you'll have time to date and experience things you haven't done before. Ani pa nito bago ngumiti. Napanunok si Kelly kasabay ng pagbaba ng mga mata sa mapupulang labi ng lalaki. Aware siya kung gaano kagwapo ang binatang kaharap. At ng mga sandaling yon ay hindi niya maitanggi ang matinding pagdanais na matikman ang mga labi nito. Pwede ba akong manghingi ng pabor sa iyo, Benson? Wala sa sariling tanong ni Kelly sa binata. Sure, what is it? Can you have sex with me? Buong tapang nasambit niya kay Benson. Mamamatay na rin lang naman siya, kaya naisip niyang gawin na ang mga dapat gawin bago siya mawala sa mundo. Nasaksihan ni Kelly ang pagkabigla sa mukha ng lalaki. Are you being serious right now, Kelly? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Benson sa kanya. Kinagat ni Kelly ang ibabang labi bago tumango kay Benson. I just realized that life is really short. Pwede ako mamatay anumang oras, lalo na ngayon na may malalang sakit pala ako. I don't want to die yet, at lalong ayoko mamatay na virgin. Pero hindi dapat akong inaalok mo ng bagay na yan, Kelly. I mean, it's appropriate to do that thing with someone you have a relationship with, not with a stranger like me. Well, obviously, hindi ko pwedeng hiyain ng boyfriend ko. Dahil in the first place, wala naman akong boyfriend. At ikaw ang inalok ko, dahil bukod sa mukha ka mapagkakatiwalaan, gwapo ka at type kita. Hindi agad nagsalita si Benson sa sinabi ni Kelly. Sa halip ay nanatili itong nakatingin sa mukha ng dalaga. Nag-init ang mga pisngin ni Kelly nang mapagtanto na nakakahiya ang pabor na hinihingi niya kay Benson. Dala ng kahihiyan ay mariin siyang pumikit at kinagat ang ibabang labi. Kalimutan mo na yung sinabi ko, Benson. Wika ni Kelly nang idilat ang mga mata. I'm sorry, hindi ko naisip na baka taken ka na. O baka hindi ka nagagandahan sa akin kaya tinanggihan mo ko. Sunod-sunod na wika niya bago nag-iwas ng tingin sa binata. Anyway, mauna na ako. Salamat sa pakikinig sa akin. Pagpapatuloy ni Kelly bago tumayo para iwan ng lalaki. Subalit bago pa makahakbang palayo si Kelly kay Benson, ay naramdaman niya ang mainit na kamay ng lalaki sa palapunsuhan niya. Nilingon niya si Benson na nakatayo na rin tulad niya. Let's make this clear, Kelly. Hindi ako tumanggi sa'yo. I was just shocked. That's all. Wika ni Benson habang diretsong nakatingin sa mga mata ng dalaga. Napalunok si Kelly. Okay. Pero kalimutan mo pa rin yung pabor ko. Nahihiyang sambit niya sa lalaki. Really? Kahit nasabihin ko na wala akong girlfriend at nagagandahan ako sa'yo? And that, just like you, I'm attracted to you. Seryosong wika ni Benson kasabay ng paghaplos sa palapulsuhan niyang hawak nito. Sa ginawangin ng lalaki ay tila may gumapang na mainit na boltahe ng kuryente sa balat ni Kelly.
If your offer still stands, I'd like to take it, Kelly. Pagpapatuloy ni Benson sa mababang boses. Muling napalunok si Kelly. Kasunod niyon ay namalayan na lamang niya na tumatango na siya kay Benson. Hindi nag-aksaya ng panahon ng lalaki na tawirin ang distansya nila upang sakupin ang mga labi ni Kelly. Kahit na hindi marunong humalik ang dalaga, ay namalayan na lamang niya na tinutugon niya ang halik ni Benson. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay hindi rin nag-aksaya ng oras ang binata na dalhin siya sa hotel room na tinutuluyan nito. At doon ay buong puso niyang ipinagkaloob sa binata ang kanyang iniingatang pagkababae. Kinabukasan ay tulog pa si Benson nang magising si Kelly sa kama ng hotel suite nito. Subalit bago pa magising ang binata ay pinasya na ni Kelly na umalis na. Malinaw sa kanya na one-night stand lang ang namagitan sa kanila ni Benson kagabi. Bago lumabas si Kelly ng silid ay isang beses pa niyang pinagmasdan ng mukha ni Benson. Sa kabila ng pagiging estranghero nito ay hindi nagsisisi si Kelly na sa lalaki niya ibinigay ang pagkababae niya. Kelly, thank God you're home. Bungad kay Kelly ni Grace nang makauwi siya sa condo unit ng kaibigan. Sabi mo uuwi ka kagabi, pero nang magising ako kaninang madaling araw wala ka. Ilang beses kitang sinusubukan tawagan pero hindi ka sumasagot. Litaan niya kay Kelly ng kaibigan. Sorry kung pinag-alala kita, Grace. Kung hindi ka pa dumating, magre-report na ako sa polis, Kelly. Wika ni Grace na agad nanliit ang mga mata pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Saan ka natulog? At bakit amoy sex ka? Oh my God, don't tell me. Nakipag one-night stand ka? Sunod-sunod na tanong nito na naninilog ang mga mata. Kagat ang ibabang labing tumango si Kelly kay Grace. Sa tagal ng pagkakaibigan nila ng babae ay alam niyang wala siyang maitatago sa kaibigan. Oh my God! Muling singhap ni Grace. Please tell me na gumamit ka ng protection, Kelly. Napalunok si Kelly sa sinabi ng kaibigan. I'm not sure, Grace. Mahinang sagot ni Kelly sa babae. Bukod sa madilim sa hotel room ni Benson ay masyadong lango sa nararamdaman si Kelly para maalala kung gumamit ba ng proteksyon ng lalaki. Muling suminghap si Grace sa sagot niya. Paano kung mabuntis ka, Kelly? Or paano kung may nakakahawang sakit ng lalaking yun? Kastigo sa kanya ng kaibigan. Ako mang magsasalita na si Kelly nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya yun mula sa bag at sinagot ang tawag. Miss Kelly Rose Gozon, this is Dr. Nicanor, Secretary. Pakilala kay Kelly na babae mula sa kabilang linya. Ang tinutukoy nitong Dr. Nicanor ay ang doktor na tumingin kay Kelly. Ayon sa sekretary ng doktor ay kailangan ni Kelly na magpunta sa ospital ng araw na yon dahil may importanteng bagay na kailangang i-discuss sa kanya ang doktor niya. I'll go with you, Kelly. Wika kay Kelly ni Grace nang ipaalam niya sa kaibigan ng sinabi ng kausap sa kabilang linya. Maaga pa naman kaya kumain ka muna. Wika pa nito na tila nakalimutan na ang pinag-uusapan nila bago matanggap ni Kelly ang tawag mula sa sekretarya ng doktor niya. Isang oras ang nakalipas ay nakarating silang magkaibigan sa ospital at labis na ikinabigla ni Kelly ang sinabi sa kanya ni Dr. Nicanor. Ayon sa doktor ay napalitan ang laboratory result niya sa isa pa nitong pasyente. Nagresulta iyon ng mali nitong diagnosis sa kanya. Sa halip na stomach cancer, ay simpleng GERD o gastroesophageal reflux disease lang ang sakit ni Kelly na common at hindi malalang kondisyon. Come on, Kelly. Pwede mong kasuhan ng doktor mo sa maling diagnosis niya sa'yo. It's clearly medical malpractice. I'm sure alam mo yan dahil nag-aral ka ng batas. Giit kay Kelly ng kaibigang si Grace habang palabas sila ng ospital. Hayaan na natin, Grace. Hindi naman niya sinasadya at mabilis niyang naitamang pagkakamali niya. Sagot ni Kelly sa babae. Isa pa, ilang beses naman na siyang humingi ng tawad kanina. Okay na yun. I'm just really happy right now na wala pala akong malubhang sakit. Pagpapatuloy niya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Nang malaman ni Kelly mula sa kanyang doktor na nagkamali ito ng diagnosis sa kanya, ay pinigilan niya ang mapaiyak sa harap nito. Subalit ngayong kasama niyang kaibigan ay hindi na niya napigilan ng luha niya. Well, everything turned out fine, right? Sagot sa kanya ni Grace. Tulad niya ay nagbabadya rin ng luha ng kasiyahan sa mga mata nito. Sa sumunod na mga araw ay bumalik sa normal ang buhay ni Kelly. Naging maayos na rin ang kondisyon ng tiyan niya dahil sa iniinom na gamot.
Subalit kulang 2 buwan ang lumipas nang muling makaramdam ng paghilab ng tiyan at pagsusuka si Kelly. Sa pagkakataong yun, nang bumalik si Kelly sa doktor niya ay nabigla siya ng irekomendasyon nito sa isang OB-GYN. Tila pansamantalang huminto ang mundo ni Kelly nang kumpirmahin sa kanya ng OB-GYN na buntis siya. Anong plano mo ngayon, Kelly? Tanong kay Kelly ni Grace nang sabihin niya sa kaibigan ang tungkol sa kalagayan niya. Hahanapin mo bang lalaki na kabuntis sa'yo? Umiling si Kelly sa kaibigan. Hindi ko gagawin yun, Grace. Kaya kong buhayin mag-isa ang anak ko. Sagot niya sa babae bago ibinaba ang kamay sa maimpis niyang tiyan. Isa pa, kahit subukan ko mang hanapin si Benson, hindi ko alam kung paano. Gayong ni hindi ko alam ang buong pangalan niya. Pagpapatuloy ni Kelly. Bukod sa kaalamang taga Maynila ang binata, ay wala na siyang ibang alam pa tungkol kay Benson. Sigurado ka ba, Kelly? Pero nag-aaral ka pa. Nag-aalalang wika sa kanya ni Grace. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Kelly sa kaibigan. Kakayanin ko, Grace. Tulad ng ginawa sa akin ni Mama, mag-isa kong itataguyod ang anak ko. Determinadong sagot niya sa babae. Aminado si Kelly na noong una niyang malaman na buntis siya, ay tila may isang parte niyang gumuho. Subalit nagkaroon ng lakas ng loob si Kelly nang maalala niya ang kanyang ina at kung paano siya nito itinaguyod sa kabila ng pagiging mag-isa sa buhay. Lumaki si Kelly na hindi niya alam kung sino ang ama niya. Ayon sa kanyang ina ay nabuntis ito ng Pilipinong nakilala nito habang nagbabakasyon ito sa Thailand. Sinubukang hanapin ng ina ang lalaki na kabuntis dito, subalit tinanggihan nito ang responsibilidad sa pinagbubuntis ng kanyang ina. Don't worry, Kelly. Nandito ako para sa iyo at sa magiging inaanak ko. Wika sa kanya ni Grace na labis na pinagpapasalamat ni Kelly. Sa kabila ng pagbubuntis ay pinagpatuloy ni Kelly ang pag-aaral sa law school. Yun nga lang, dahil sa kanyang kalagayan, ay kinailangan niyang huminto sa kanyang trabaho at gamitin ang iniwang pera sa kanya ng ina mula sa insurance nito upang tustusan ng sarili at ang batang pinagbubuntis niya. 5 buwan na ang pinagbubuntis ni Kelly nang malaman niyang kambal ang laman ng tiyan niya. Kalaunan ay napilitan din si Kelly na pansamantalang huminto sa law school upang matutukan ng panganganak at pagiging isang ina. 1 taon matapos maipanganak ni Kelly ang kanyang kambal na sina Kenneth at Kendra, ay bumalik siya sa law school. Matapos nga ang 3 taon ay naging isang ganap na abogado si Kelly. Sa kasalukuyan, habang kasama ni Kelly ang 6 na taong gulang niyang kambal, ay masasabi niyang sulit ang lahat ng pagsasakripisyo niya sa mga nagdaang taon. Mommy, malapit na ba tayo? Tanong kay Kelly ng anak na si Kendra na siyang katabi niya sa eroplano. Yes, anak. Marahan ang ngiting sagot ni Kelly sa anak. Sumulyap siya sa katabi nitong si Kenneth na natutulog ng mga sandaling yon. Fraternal twins ang kambal ni Kelly. Kahit magkaiba ang gender ng mga ito ay tila pinagbiyak na bunga pa rin naman ang mga ito. Yun nga lang, hindi may kakaila ni Kelly na walang pisikal na itsura niya ang namana ng mga anak. Sa katunayan ay kamukhang-kamukha ang mga ito ng ama ng mga ito, lalo na si Kenneth. Then Mommy, gisingin ko na ba si Kenneth? Tanong sa kanya ni Kendra. Tumango si Kelly sa anak. Lulan silang mag-iina ng eroplano papunta sa Maynila. 2 linggo silang mananatili roon upang daluhan ang kasal ng best friend na si Grace at para na rin ipasya ng mga anak dahil bakasyon ng mga ito sa eskwela. Ilang sandali pa ay lumabag ang eroplanong sinasakyan nila sa NAIA. Mommy, kailan tayo mag-Enchanted Kingdom? Tanong kay Kelly ng anak na si Kenneth habang sakay sila ng taxi papunta sa condo unit ni Grace sa Makati, kung saan naghihintay sa kanilang kaibigan. Pagkatapos ng kasal ni Ninang Grace, Kenneth, sagot ni Kelly sa anak. Mula sa bintana ng sasakyan ay bumaling sa kanyang anak na lalaki. Mommy, dito nakatira si Daddy sa Manila, right? Are we going to see him? Tanong nito sa kanya. Natigilan si Kelly sa tanong ngayon ni Kenneth. Subalit, bago pa siya makasagot ay naunahan na siya ni Kendra. Nakalimutan mo ba, Kenneth? Daddy doesn't know about us. Kunot ang noong sagot ni Kendra sa kapatid. 2 taon na nakalilipas mula nang magsimulang magtanong kay Kelly ang kambal tungkol sa ama ng mga ito. Sa kabila ng pagiging matalinong bata ng mga anak niya, hindi nagawang ipagtapat ni Kelly sa mga ito ang totoong naging relasyon niya sa ama ng mga ito. Kaya naman ang sinabi niya sa mga anak ay dati niyang nobyo si Benson
at naghiwalay sila ng lalaki na hindi nito alam ang tungkol sa pinagbubuntis niya. I'm sorry, Kenneth. Yes, taga dito sa Manila ang daddy niyo. Pero hindi ko alam kung saan natin siya hahanapin. Like I said, I lost contact with him when he left Cebu. Malungkot ang ngiting sagot ni Kelly sa anak. It's okay, Mommy. Sagot sa kanya ni Kenneth. Ngumiti sa kanyang anak. Subalit sa kabila ng ngiti nito ay nakita ni Kelly ang pangungulila sa mga mata nito. Tila may piniga sa puso ni Kelly sa nakitang ekspresyon mula sa anak. Sa nakalipas na mga taon ay ginawa ni Kelly ang lahat upang mapunan ng pagmamahal na hindi makuha ng mga anak sa isang ama. Subalit sa kabila ng pagsisikap ni Kelly ay alam niyang meron pa rin pangungulilang nararamdaman ng mga anak para sa ama ng mga ito, lalo na ang anak na si Kenneth. Sa mga ganoong pagkakataon ay nakakaramdam ng pagsisisi si Kelly kung bakit hindi niya sinubukang hanapin si Benson at ipalam dito ang tungkol sa kambal. Subalit alam ni Kelly na huli na ang lahat kung gagawin niya ngayon ang bagay na yon, na hindi niya alam kung single pa si Benson o kung may sarili na itong pamilya o kung tatanggapin nito ang mga anak niya. Natigil sa pag-iisip si Kelly nang makarating sila sa condo tower kung saan naroon ang unit ng kaibigan. Pagdating sa lobby ay sumulubong sa kanilang naghihintay na si Grace. Uy, missed you, Ninang Grace! Wika ng kambal sa babae bago sabay na yumakap sa mga ito. I missed you too, kiddos. Kamusta ang flight niyo? Tanong ni Grace sa mga bata. It was fun, Ninang. Pero itong si Kenneth natulog lang sa biyahe. Nakangus ang pagkukwento ni Kendra sa ninang nito. I was sleepy, Kendra. Nakasimangot namang sagot ni Kenneth sa kambal nito. You're such a sleepyhead. Nakaingos na sagot ni Kendra kay Kenneth bago nito dinilaan ng kapatid. Natawa na lang sila ni Grace sa inasal ng kambal. Natural na sa mga ito ang madalas na pag-aasaran. Subalit sa kabila niyon ay alam ni Kelly na hindi masukat ang pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Ilang sandali pa ay umakyat na sila ng elevator papunta sa condo unit ni Grace. Mabuti't pinayagan ka mag-leave sa trabaho, Kelly. Wika sa kanya ni Grace pagpasok nila sa condo unit ng kaibigan. Kung hindi nila ako papayagan mag-leave, mapipilitan ako mag-resign. You know we can't miss your wedding. Sagot ni Kelly sa kaibigan. Isang corporate lawyer si Kelly. Nagtatrabaho siya sa isang kilalang kumpanya sa Cebu. Well, hindi matutuloy ang kasal ko kapag wala kayong mag-iina. Natatawang sagot ni Grace na bahagyang ikinatawa din ni Kelly. Mahigit isang taon na nakalilipas mula nang makilala ni Grace ang fiancé nito na isang businessman sa Maynila. 2 araw ang lumipas ay bumiyahe silang mag-iina kasama si Grace papunta sa isang resort sa Batangas kung saan gaganapin ang kasal nito. Pag-aari ng fiancé ni Grace na si Arnold ang naturang resort. Pagdating nila roon ay nakilala ni Kelly ang kamag-anak ng groom. Nang araw din yon ay dumating ang ilang kamag-anak ni Grace mula sa Cebu. Ang gwapo at ang ganda naman ng mga anak ko. Malaki ang ngiting wika ni Kelly sa mga anak pagkatapos niyang bihisan at ayusan ng mga ito. Nang araw na yon ang kasal ni Grace at parehong kasama sa entourage ang mga anak ni Kelly. Nakasuot ng peach-colored gown na siyang motif ng kasal ang anak na si Kendra, habang si Kenneth ay nakabarong Tagalog. Ikaw din, Mommy. You look so pretty in your dress. Sagot sa kanya ni Kendra. Tulad ng anak ay nakasuot din si Kelly ng peach dress. Yes, Mommy. You're the prettiest. Nakangiting sang-ayon ni Kenneth sa kapatid nito. Nako, ang sweet naman talaga ng mga baby ko. Sagot ni Kelly sa mga anak bago hinalikan ng mga ito sa pisngi. Mula sa hotel na tinutuluyan ay dumiretso sila sa beachfront kung saan magaganap ang kasal. Ma'am, kayo palang nanay ng kambal. Ang ganda at bata niyo pang tingnan. Puri kay Kelly ng wedding organizer habang isinasagawa ang huling rehearsal ng kasal. Salamat. Nakangiting sagot ni Kelly sa babae. Sanay na si Kelly na makatanggap ng ganoong compliment kapag nalalaman ng mga nakakausap niya na may anak na siya. Ang ganda at gwapo ng anak niyo, ma'am. Pero hindi niyo kamukha, ha? Siguro ang gwapo rin ng daddy nila, no? Usisa sa kanya ng babae. Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Kelly sa babae. Oo, gwapo. Wika niya rito. Nagpapasalamat si Kelly na pagkatapos niyon ay hindi na nagtanong pa ang babae. Habang isa-isang dumadating ang mga bisita sa kasal ay nagring ang cellphone ni Kelly.
Nakita niyang ang legal assistant niyang si Rika ang tumatawag, kaya naman sandali siyang umalis para sagutin yon. Good morning, Attorney Kelly. Pasensya na po sa istorbo pero may pinapatanong po si Attorney Santos. Wika sa kanya ng assistant sa kabilang linya. It's fine, Wika. Ano yon? Sagot ni Kelly sa kausap. Pagkatapos makausap ni Kelly ang kasamahang abogado sa cellphone, ay pumihit si Kelly pabalik sa beachfront. Subalit tila na estatwa si Kelly nang tumambad sa kanya ang isang pamilyar na lalaki na naglalakad sa direksyon tinatahak niya. Kahit na 7 taon na lumipas, ay hindi nakakalimutan ni Kelly ang gwapong mukhang yun ni Benson dahil araw-araw niya yung nakikita sa mukha ng mga anak niya. Anong ginagawa niya rito? Don't tell me, kilala siya ng fiancé ni Grace? Hindi makapaniwalang tanong ni Kelly sa sarili habang nakatingin sa lalaki. Bago pa man maialis ni Kelly ang tingin sa lalaki ay bumaling na ito sa direksyon niya. Nakita niya kung paano napaawang ang mga labi ni Benson nang magtama ang mga mata nila. Pakiwari naman ni Kelly ay tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Kelly, is that you? Tanong sa kanya ni Benson na sa isang iglap ay nasa harap na niya. Benson, mahinang sambit ni Kelly habang nakatingin sa lalaki. You still remember me? Tila hindi makapaniwalang wika ng lalaki habang nakatingin sa mukha niya. Paano hindi kita maaalala? May anak tayong dalawa. Gustong isagot ni Kelly sa kaharap. Subalit sa halip ay isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya rito. Kakilala ka ng groom? Kasual na tanong ni Kelly kay Benson sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib niya. Yeah, naging magkaklase kami ni Arnold noong college. But now he's an investor in our company. Sagot ni Benson. How about you? Related ka ba sa bride o sa groom? Tanong nito sa kanya. Best friend ako ng bride, ni Grace. I see. Sagot ni Benson bago siya nito pasadahan ng tingin. How are you, Kelly? You look healthier and prettier than before. I assume you've survived and recovered from your illness. Pagpapatuloy nito sa mas maingat na tono. Hindi ako nagkaroon ng cancer. Nalaman ko na nagkamali ang doktor sa pagdiagnose sa akin. Sagot ni Kelly sa kaharap. Napaawang ang mga labi nito sa sagot niya bago malawak ng umiti. Really? That's great to hear. But how are you now? Tanong nakasabay ng pagbaba ng mga mata nito sa kamay niya. Can I assume you're still single until now? Pagpapatuloy ng lalaki bago pa ito masagot ng dalaga. Tumikim si Kelly bago tipid na tumango kay Benson. Hindi rin niya napigilang hindi mapatingin sa bakanteng kamay nito. That makes the two of us, Kelly. Just like you, single pa rin ako hanggang ngayon. Nakangiting wika sa kanya ni Benson. Mula sa kamay ng binata ay lumipad ang tingin ni Kelly sa mukha nito. Sa kabila ng 7 taon ay walang masyadong ipinagbago ang mukha ni Benson. Sa katunayan ay lalo lang itong gumwapo at lumaki ang pangangatawan. Bagay na bagay rito ang suot na Amerikana. I can't believe that of all places, dito kita makikita ulit sa kasal ni Arnold. Nakangiting wika kay Kelly ni Benson. Sa sinabing yun ni Benson ay biglang naalala ni Kelly ang kasal ni Grace. Mauna na ako sa iyo, Benson. Baka nagsisimula na ang kasal. Wika niya sa lalaki bago ito lagpasan. Kasabay na sinabing yun ni Kelly ay isang lalaki ang nakita niyang papalapit kay Benson. Benson pare, anong ginagawa mo dito? Pagsisimula na ang kasal. Wika ng bagong dating na lalaki kay Benson bago siya sulyapan. Tipid nang umiti si Kelly sa lalaki bago siya dire-diretsyang naglakad pabalik sa beachfront. Pagdating niya roon ay sinalubong siya ng anak na si Kendra. Mommy, where have you been? Malapit na daw magsimula ang wedding. Wika sa kanya ng anak na babae. Habang nakatingin sa mga anak ay namutla si Kelly nang mapagtantong makikita ni Benson ng kambal. At siguradong kapag nangyari yun ay agad na malalaman ng binata na anak nito sa kanya ang 2 bata. I'm sorry kids, may kinausap lang sa cellphone si Mommy. Sagot ni Kelly sa mga anak. Mommy, are you okay? You look pale. Tanong sa kanya ni Kenneth. Lumunok si Kelly bago pilit nang ngumiti sa mga anak. I'm fine. Sagot niya sa anak na lalaki. Hindi na nakapagtanong pa ang mga anak dahil inanunsyo na ng organizer ang pagdating ng bride, hudyat na magsisimula na ang kasal.
Habang sinusundan ni Kelly ng tingin ng mga anak na naglalakad sa aisle, ay nahagip niya ng tingin si Benson na nakapwesto sa kabilang bahagi ng pwesto niya. Tila itinulos sa kinatatayuan si Kelly nang makita niyang nakatitig si Benson sa mga anak niya. Nakaawang ang mga labi ng binata at bakas ang matinding gulat sa malalim na mga mata. Nang mga sandaling yon, alam ni Kelly kung ano ang naglalaro sa utak ng binata. At tulad ng hinala ng dalaga, nang alisin ni Benson ang tingin sa kambal, ay lumipad sa kanya ang mga mata nito. Tila gustong maglaho ni Kelly nang salubungin niya ang mga mata ni Benson. Namumula ang mga yon at punong-puno ng pagtatanong. Bago pa tuluyang maubusan ng hininga si Kelly dahil sa patuloy na paninikip ng dibdib, ay nag-iwas na siya ng tingin sa binata. "Attorney, okay ka lang?" Untag kay Kelly ng isa sa mga kamag-anak ni Grace na katabi ng dalaga. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Kelly sa babae bago ibinaba ang tingin. "Come on, Kelly. Hindi ka pwedeng mag-meltdown ngayon." Wika ni Kelly sa sarili. Humugot ng malalim na hininga si Kelly at ikinalma ang sarili bago ibinalik ang tingin sa mga anak na sa kasalukuyan ay nakaupo na sa unahan kasama ng iba pang batang kasama sa entourage. Nang muling ibaling ni Kelly ang mga mata sa pwesto ni Benson ay wala na roon ng binata. Mas simpleng iginala ni Kelly ang paningin. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makitang naglalakad si Benson papunta sa kanya. Ramdam ni Kelly ang malakas na tibok ng puso nang huminto si Benson sa tapat niya at okupahin ang bakanting silya sa kaliwa niya. "Benson." Mahinang sambit ni Kelly sa binata kasabay ng paglunok. Sinalubong ni Benson ang mga mata ng dalaga at halos matumba si Kelly sa halo-halong emosyong nakikita niya sa mata ng binata. "Kelly, those kids, I'm their father, am I?" Mahina subalit mariing tanong sa kanya ni Benson. Nakaigting ang panga nito at matalim na nakatingin sa kanya. Gustong mag-iwas ng tingin ni Kelly sa lalaki, subalit pinilit niyang maging matapang ng mga sandaling yon. "Oo, ikaw nga ang ama ng kambal." Mahinang pag-amin niya sa lalaki. "Alam kong madami kang gustong sabihin at itanong, but please, saka na natin pag-usapan ng lahat pagkatapos ng kasal." Nakikiusap na pagpapatuloy ni Kelly sa binata. Muling umigting ang panga ni Benson, subalit sa huli ay tumango ang binata sa kanya. "Fine, we'll talk after the wedding, Kelly." Tila napilitang pagpayag nito. "Hindi tayo aalis sa lugar na to hanggat hindi kita nakakausap tungkol sa mga anak natin." Mariing pagpapatuloy pa nito. Tipid na tumango si Kelly bago ibinalik ang tingin sa altar. Sa kabila na yun ay hindi nagawang mag-focus ni Kelly sa nagaganap na seremonya. Ilang sandali pa ay namalayan na lang ng dalaga na tapos na ang kasal. "Are you okay, Kelly? Bakit namumutla ka?" Mahinang tanong sa kanya ni Grace sa gitna ng picture taking. "Grace, nandito ang tatay ng mga anak ko. Magkaibigan sila ni Arnold." Mahinang sagot ni Kelly sa kaibigan. "Oh my God, sino sa mga bisita ni Arnold?" Nalalaki ang mga matang baling kay Kelly ng kaibigan. Pasimpleng itinuro ni Kelly si Benson na kasalukuyang kausap ang lalaking nakita niyang lumapit dito kanina. Bago matapos ang kasal ay umalis si Benson sa tabi niya at bumalik sa pwesto nito. Narinig ni Kelly ang mahinang mura ni Grace sa tabi niya. "Holy hell, kamukhang kamukha siya ng kambal, Kelly." Singhap ng kaibigan bago nito hinawakan ang braso niya. "I'm sorry. Hindi ko pa kilala ang lahat ng kaibigan ni Arnold eh. This is the first time I saw him." Ani Grace sa kanya. "It's fine, Grace. Today is your wedding day kaya wag mo nang masyadong isipin yun. Besides, nagkasundo na kami na mag-uusap mamaya." Wika ni Kelly sa kaibigan. "Ipapakilala mo ba ang kambal sa tatay nila?" Tanong sa kanya ni Grace. "I have no choice, Grace. Siguro ito rin ang makabubuti para sa mga bata. After all, karapatan nila na makilala ang ama nila." Sagot ni Kelly sa kaibigan. Nahinto sila sa pag-uusap ng kaibigan nang magsimula itong lapitan ng mga kamag-anak nito. "Mommy, why are you not eating?" Puna kay Kelly ng anak na si Kenneth habang kumakain sila ng brunch nang nasa reception na sila ng kasal. Sa sinabing yun ng anak ay napilitan si Kelly na sumubo ng pagkain. Pasimple niyang ibinaling ang tingin kay Benson na nakatayo sa isang sulok ng bulwagan at may kausap sa cellphone.
Simula pa kanina ay hindi sila nilulubayan ng tingin ng lalaki. Nalaman niya mula sa asawa ni Grace na Benson James Buenavista ang buong pangalan ng binata at CEO ito ng isa sa pinakamalaking construction company sa bansa. "Mommy, I want to swim again on the beach." Pukaw kay Kelly ni Kendra, dahilan upang ibalik niya ang atensyon sa kambal. "Don't worry, 2 days pa tayo dito sa resort bago tayo bumalik ng Manila, kaya madami pang time para maligo sa dagat." Ngiti ni Kelly sa mga anak. Nang matapos ang programa ay dinala ni Kelly sa hotel room nila ang kambal. Hindi niya ipinagtaka na agad na nakatulog ang mga ito dahil madaling araw pa lang ay gising na ang 2 bata. Nang makatulog ang mga anak ay nagpa siyang lumabas si Kelly upang hanapin si Benson. Subalit hindi na niya kailangang hanapin ang binata dahil paglabas niya ng hotel room ay nakita niya ang lalaki na naghihintay sa kanya sa hallway ng hotel. "Where are the twins?" Tanong kay Kelly ni Benson nang lapitan siya ng binata. "Nakatulog na ang 2. Mas mabuting mag-usap na tayo bago sila magising." Formal na wika ni Kelly kay Benson sa kabila ng kabang nararamdaman niya. "Let's go talk outside." Sagot sa kanya ng binata. Kumpara kanina ay kalmado ng ekspresyon ng mukha nito. Nagkasundo sila ni Benson na mag-usap malapit sa dalampasigan. Safe namang iwan ng mga bata sa silid. "Tulad ng nabanggit ko sa iyo kanina, Benson, kinabukasan pagkatapos ng nangyari sa atin, nalaman ko na wala naman pala akong cancer. Bumalik sa normal ang buhay ko. Pero 2 months pagkatapos nun, nalaman ko na buntis ako." Pagsisimulang kwento ni Kelly sa lalaki. Did you try to look for me?" Mahinang tanong sa kanya ni Benson. Umiling si Kelly sa lalaki. "What happened to us was clearly a one-night stand. At hindi ko alam kung aakuin mo responsibilidad kung sakaling sabihin ko sa'yo na nabuntis mo ko. Isa pa, hindi ko rin alam kung paano kita hahanapin dahil tanging pangalan mo lang ang alam ko." Sagot niya rito. Mariing pumikit ang lalaki. Nang tumilat ito ay nakita ni Kelly ang nagbabadyang luha sa mga mata nito. "I'm sorry. I didn't know you got pregnant, Kelly. Pagkatapos ng nangyari sa atin, gusto kong bumalik ng Cebu at hanapin ka. Pero kailangan ko magpunta sa Amerika para sa negosyo ng pamilya ko." Pakiwari ni Kelly ay may pumiga sa puso niya habang nakatingin sa mukha ni Benson. "Wala kang dapat na ihingi ng tawad dahil hindi mo naman alam na nabuntis mo ako. Isa pa, alam natin pareho na one-night stand lang ang nangyari sa atin." "No, Kelly. Kailangan at gusto ko pa rin humingi ng tawad sa'yo dahil mag-isa mong dinala at pinalaki ang mga anak natin. I know how hard it is for you to raise 2 kids on your own. Kung alam ko na buntis ka, hindi kita pababayaang mag-isa. I would take responsibility." Sagot ni Benson sa kanya sa namumulang mga mata. Tipid nang umiti si Kelly sa lalaki sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. "Well, hindi ko itatanggi na naging mahirap sa akin ang mga nakaraang taon. I mean, kinailangan ko huminto sa pag-aaral para sa kambal. Pero wala akong naging pagsisisi, Benson. Sina Kendra at Kenneth ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At dahil din sa'yo." Sambit niya sa lalaki. "I'm sorry, Kelly. I should have been there for you. Hindi ka dapat naghirap sa pagpapalaki sa kanila." Wika ni Benson, bakas ang pagsisisi sa gwapong muka. "It's fine, Benson. Kahit na nahirapan ako, hindi ko pinagsisihan ang pagdating ng kambal sa buhay ko. Isa pa, everything turned out fine in the end. Natupad ko pa rin naman ang pangarap kong maging lawyer." Sagot niya sa binata bago marahang umiti dito. "Gusto kong makilala ang mga anak ko, Kelly. Gusto kong maging parte ng buhay nila. Gusto kong bumawi sa mga panahong wala ako sa buhay nila. I want to be part of their life." Wika ni Benson sa nakikiusap na boses. Napatitig si Kelly sa binata. Hindi niya maitanggi na may mainit na kamay na humaplo sa puso niya ngayong nalaman niyang gustong makilala ni Benson ng mga anak. Taliwas ang lalaki sa tatay niya na tinanggihan ng mama niya na akuin ang responsibilidad sa kanya noon. She can say that this man came from a good family. Pinalaki itong responsable at may paninindigan ng mga magulang ito. "May karapatan ka sa kambal at hindi ko inipagdadamot sa iyo, Benson. Sa katunayan, matagal na nilang gustong makilala ang tatay nila." "What did you tell our kids about me?" Tanong ni Benson kay Kelly pagkatapos magpasalamat sa kanya ng binata.
Sinabi ni Kelly kay Benson ang sinabi niya sa mga anak tungkol sa relasyon niya sa ama ng mga ito. You told the twins that I'm your ex-boyfriend? Gagad sa kanya ni Benson. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Kelly sa tanong ni Benson. Well, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kambal na naka one-night stand ko lang ang tatay nila. The twins won't understand that. Depensa niya sa lalaki. Ngumiti sa kanya si Benson. Pakiwari ni Kelly ay may nabuhay na paru-paro sa tiyan niya sa ngiting yun ng lalaki. Well, you're right about that. At wala naman akong tutol dyan. Sang-ayon nito sa kanya. Tumango si Kelly sa binata. Kung handa ka nang makilala sila, sumama ka sa akin pabalik sa hotel room namin. I will introduce you to the twins. Wika niya kay Benson. Ngayong nagkausap na sila ng lalaki at nagkasundo, ay wala nang dahilan pa para patagalin pa ni Kelly ang lahat. Naisip din niya na baka sinadya na ng Diyos na pagtagpuin sila muli ni Benson. Bago sila nagpasyang bumalik ni Benson sa hotel, ay pinag-usapan nila ng lalaki ang kambal. The moment I saw the twins, I knew I'm their father. They look exactly like me, Kelly. Tila namamanghang wika ni Benson kay Kelly. Yeah. Bahagyang nakangusong sang-ayon ni Kelly sa lalaki. Masyado mo silang kamuka. Feeling ko wala man lang silang nakuha kahit isa sa akin. Nakaangat ang sulok ng mga labing gumaling sa kanya si Benson. Well, I'm sorry, Mommy. Pero obvious na mas malakas ang genes ko kaysa sayo. Anito sa kanyang nakangiti. Hindi napigilan ni Kelly na bahagyang matawa sa sinabi ng lalaki. Napagtanto niyang sa loob ng 7 taong nagdaan ay hindi nagbago si Benson. At magaan pa rin ang loob ni Kelly sa binata. Pakiwari nga ng dalaga ay bumalik siya noong gabing una silang nagkausap ng lalaki. Habang naglalakad sila pabalik sa hotel ay napunta sa kanya ang usapan nila ni Benson. I learned from Arno that you're a corporate lawyer. Wika kay Kelly ng binata. Bumaling si Kelly kay Benson at ngumiti. Yup, nagtatrabaho ako sa isang pharmaceutical company sa Cebu. Sagot niya dito. I'm proud of you, Kelly. I remember what you told me before. You wanted to be a lawyer just like your mother. Nakangiting wika ni Benson na ikinabigla ng dalaga. Naalala mo pa yon? Well, I still remember everything that happened that night. Sagot ng binata habang diretsyong nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Kelly ang pagbilis ng tibok ng puso sa sinabi ni Benson. Sa kabila niyon ay ngumiti siya sa lalaki. Yeah. Masaya ako na natupad ko ang pangarap kong maging abogado tulad ni Mama. Anya sa binata. Ilang sandali pa ay nakarating sila ni Benson sa hotel room nilang mag-iina. Iniwan niya si Benson sa sala upang pumasok sa kwarto kung nasaan ang mga anak. Naabutan niyang tulog pa ang kambal. Subalit hindi nagtagal ay nagising na rin ang mga ito. Kendra, Kenneth, may kailangang sabihin sa inyo si Mommy. Maingat na wika ni Kelly sa mga anak. What is it, Mommy? Tanong sa kanya ni Kendra. Tumikhim si Kelly bago nagpatuloy. I found your daddy, here at Ninang Grace's wedding. Wika niya sa mga anak. Parehong natigilan ng 2 bata sa sinabi niya. Where is he, Mommy? Can we meet him? Namimilog ang mga matang tanong ni Kenneth sa ina. Mommy, did you finally tell Daddy about us? Tanong naman sa kanya ni Kendra sa mas kiryosong tono. Ngumiti si Kelly sa mga anak. Yes, anak. Nagkausap kami ng daddy niyo nung natutulog kayo. At gusto niya kayong makilala. Lumunok siya bago nagpatuloy. He's actually waiting for you outside in the living room. Imporma niya sa mga anak. Ilang sandali pa ay lumabas ng kwarto ang kambal kasunod si Kelly. Nang makita ni Benson na bumukas ang pinto ay tumayo ito at sinalubong ang mga anak. Are you our daddy? Namamanghang tanong ni Kendra sa binata. Pinanood ni Kelly ang pagyuko ni Benson nang tuluyang makalapit sa mga anak upang salubungin ang tingin ng mga ito. Yes, I am your daddy. Basag ang boses na sagot ng lalaki sa kambal. Daddy, we've been waiting for you for years. Naiiyak na sagot ni Kenneth kay Benson bago ito yumakap sa ama. I'm sorry, sweetheart. Daddy didn't know about you too. Please forgive me. Sagot ni Benson bago nito ikinulong sa bisig si Kenneth. Hinaplos nito ang buhok ng anak na lalaki bago bumaling kay Kendra
na nanatiling nakatitig sa ama. "Can I also hug you, Kendra?" Masuyong tanong nito sa anak na babae. Kagat ang ibabang labing tumango si Kendra bago yumakap kay Benson katulad ng ginawa ng kapatid nito. Habang pinagmamasdan ni Kelly ang mag-aama ay hindi niya napigilang hindi mapaluha. "I'm sorry mga anak. Patawarin niyo si Daddy kung wala ako sa buhay niyo sa mga nagdaang taon." Masuyo at paulit-ulit na sambit ni Benson sa mga anak. "We understand, Daddy. What's important is that you're already here." Umiiyak na sagot ni Kenneth sa ama. "Pangako, babawi ako sa inyo. Kendra, Kenneth." Sambit ni Benson sa mga anak habang inaalo ang mga ito. Bago pa muling bumagsak ang luha ni Kelly, ay nagpasya siyang iwan ng mag-aama upang bigyan ng privacy si Benson kasama ang mga anak. Lumabas siya ng hotel room at bumaba upang bumili ng pagkain. Mahigit 1 oras ang nakalipas nang bumalik si Kelly sa hotel room. Naabutan niya roon si Benson kasama ang kambal. Nanonood ang mga ito ng TV. Nakakandong si Kenneth sa ama habang si Kendra ay katabi ni Benson na takbay-akbay ng binata. "Mommy, you're back. Where have you been?" Tanong kay Kelly ng anak na si Kenneth. 3 pares ng mata ang nakatingin sa kanya. "Bumili lang ako ng pagkain sa baba." Nakangiting sagot ni Kelly sa mga ito. "I brought you guys pizza." Anya pa bago itinaas ang dalang pagkain. "Thank you, Mommy." Sagot ni Kenneth sa kanya bago bumaling sa ama. "Daddy, pizza is our favorite snack." Pagbibida nito sa lalaki. Bahagyang namumula ang mga mata ng anak dulot ng pag-iyak. Subalit sa kabila niyon ay kitang-kita ni Kelly ang kasiyahan sa mukha ng mga ito. "You should join us here, Kelly." Masuyong wika kay Kelly ni Benson pagkatapos nitong sagutin ang sinabi ng anak. Tumikim si Kelly bago humiti. Sure. Aayusin ko lang tong pagkain." Sagot niya sa lalaki. "Do you need help?" Tanong sa kanya ni Benson. "Hindi na, kaya ko na to." Nilagpasan niya ang mga ito para dumiretso sa kitchenette ng naturang hotel room. Malaki ang naturang suite kaya kompleto yun sa gamit. Habang inaayos ang biniling pagkain ay natanaw ni Kelly ang papalapit sa kanya na anak na babae. "Sweetheart, do you need something?" Masuyong tanong ni Kelly kay Kendra. "Nothing, Mommy." Sagot sa kanya ni Kendra bago itutuloy ang lumapit sa kanya. "Then go back to the living room. Spend time with your brother and your daddy." Wika ni Kelly sa kanya. Sa halip na sumagot si Kendra ay nag-aalangang tumingin kay Kelly ang anak. Tumigil si Kelly sa ginagawa at itinuon ng buong atensyon sa anak. "Is there something wrong, sweetheart?" Tanong ni Kelly sa bata. "Hindi ka ba masaya na nakilala mo na ang daddy niyo?" Nag-aalalang tanong niya rito nang mapansin niyang tila may bumabagabag dito. "I'm happy, Mommy. Daddy looks like a great guy." Sagot sa kanya ni Kendra. "It's just that I'm worried, Mommy. Hindi naman kami kukunin ni Daddy sa'yo, di ba? Kenneth and I will stay with you, right?" Puno ng pag-aalala ang pagpapatuloy ng bata. Natigilan si Kelly sa tanong ng anak. Sa pagitan ni Kenneth at ni Kendra ay ang huli ang mas observant at mature mag-isip. Subalit agad na nakabawi si Kelly at masuyong humiti sa anak. "Of course not, sweetheart. Hindi kayo kukunin ng daddy niyo sa akin. He'll be part of your lives from now on. Yes. Pero hindi niya kayo kukunin sa akin, okay? Hindi papayag si Mommy na mangyari yun." Sagot ni Kelly sa anak habang masuyong hinahaplos ang buhok nito. "What if Daddy forced us to come with him?" "Don't worry. Lawyer si Mommy, di ba? Hindi ako papayag na mawala kayo sa akin ng kapatid mo. Besides, didn't you tell me that Daddy looks like a great man? Well, he is, Kendra. Kaya hindi niya kayo magagawing kunin sa akin. Okay, baby?" Sa mga sinabing yun ni Kelly ay nagawa ng ngumiti sa kanya ni Kendra. Sabay na rin silang bumalik ng anak sa sala dala ang pagkaing binili niya. Habang kumakain sila sa harap ng TV, ay napansin ni Kelly na tulad ni Kenneth ay dumidikit at tila komportable na rin si Kendra sa presensya ng ama nito. "Kelly," untag sa kanya ni Benson sabay abot sa kanya ng isang slice ng pizza. "Kumain ka rin." Wika nito sa kanya.
Bahagyang nag-init ang mga pisnging tinanggap ni Kelly ang pagkain mula sa lalaki. Salamat. Ngumiti sa kanya si Benson. Hindi naman napigilan ni Kelly nang kusang bumaba ang mga mata niya sa mga labi ng lalaki. Daddy, will you sleep here tonight? Untag ni Kenneth sa ama dahilan upang alisin ni Kelly ang tingin kay Benson. Well, if your mommy permits me. Sagot nito sa anak bago bumaling kay Kelly. Lumunok si Kelly. Naintindihan niya ang pagnanais ni Benson na makasama ang mga anak. Isa lang kasi ang kwarto dito. Nag-aalalang sagot ng dalaga. Don't worry, I can stay here on the couch. Mabilis na sagot ni Benson sa kanya. Why couch? We can share the bed all together, Daddy. It's big kaya kasya tayong 4. Sagot ni Kenneth sa ama na bahagyang nagpaawang sa mga labi ni Kelly. No, Kenneth. Hindi pwede si Daddy sa bed because Mommy and Daddy are not together. Sagot ni Kendra sa kapatid. Oh, okay. Sagot ni Kenneth na tila agad na naintindihan ng sinabi ng kapatid. I guess you can sleep here on the couch, Daddy. Baling nito sa ama. Ngumiti si Benson sa anak. Tumikim naman si Kelly bago kinagatan ng hawak na slice ng pizza. Nang hapong yun ay muli niyang hinayaang masolo ni Benson ng mga bata, habang siya'y inabala ang sarili sa pagre-review ng mga kontrata na nasa iPad niya. Pagdating ng alas 7 ng gabi ay niyaya si Kelly ng mag-aaman na bumaba sa restaurant para maghapunan. Habang pinagmamasdan ni Kelly ang tatlo ay hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay kasama na ng mga anak ang ama ng mga ito. At tila hindi yun ang unang pagkikita ng mga ito. Daddy, Teacher Annie told us we're good at math. Pareho kaming top 1 ni Kendra sa class namin. Pagbibida ni Kenneth sa ama habang kumakain sila sa restaurant. Wow, then my babies deserve a reward. Yes? Ani Benson sa mga anak. Anong gusto ng mga anak ko? Masuyong tanong nito sa dalawang bata. I want new shoes. Sagot ni Kendra sa ama. Me too, Daddy. Segunda naman ni Kenneth. Okay, we'll buy you shoes pagbalik natin sa Manila. Masuyong sagot ni Benson sa kambal. Sa susunod na araw pa ang balik nilang mag-iina sa Manila, kasabay ng pag-alis ng bagong kasal para sa honeymoon ng mga ito sa ibang bansa. Napag-usapan na nila ni Benson na sasabay ito sa kanila pagbalik sa Maynila. Pumayag din si Kelly sa sinabi ng lalaki na ipapakilala nito ang kambal sa mga magulang nito. How about you, Mommy? What do you want? Masuyong baling sa kanya ni Benson. Nag-init ang mga pisngi ni Kelly sa paraan ng pagtawag sa kanya ng lalaki. Bakit kasali ako? Nagtatakang tanong niya. Because you deserve a reward for being good at your job, Mommy. Ang anak na si Kenneth ang sumagot kay Kelly. Ngumiti si Benson sa sinabi ng anak bago muling bumaling kay Kelly. Well, our son is right. So is there anything you want? Tanong muli nito sa kanya. Habang nakatingin si Kelly kay Benson, ay hindi maintindihan ng babae kung bakit tila gusto niyang isagot ang pangalan ng binata sa tanong na yun nito sa kanya. Tumikim si Kelly at inabot ang baso ng tubig. Well, ang tanging gusto ko lang ay matutong kumain ng ampalaya si Kenneth. Sa halip ay sagot niya bago nangingiting bumaling sa lalaking anak. Mommy, you know I hate ampalaya. Lukot ang mukhang sagot ni Kenneth sa ina. You're just a loser, Kenneth. Pangaasar naman ni Kendra sa kapatid. You two, stop fighting. Marahan namang saway ni Benson sa mga anak. Hindi napigilan ni Kelly na mapangiti nang makitang agad na huminto ang dalawa sa sinabi ni Benson. Pagkatapos nilang kumain ay muli silang bumalik sa hotel room nila. Bago dalhin ni Kelly sa kwarto ang kambal ay nagpaalam si Benson na babalik sa hotel room nito upang maligo at kumuha ng gamit. Nasa sala si Kelly at nagbabasa mula sa iPad niya nang marinig niya ang katok sa pinto ng hotel room. Nang buksan niya yun ay tumambad sa kanya si Benson. Hi, Kelly. Nakangiting bati sa kanya ng binata. Napakurap si Kelly habang nakatingin kay Benson. Bagong ligo ang lalaki at bahagyang basa pa ang buhok. Sa simpleng t-shirt at sweatpants na suot ay lutang na lutang pa rin ang kagwapuhan nito. Bago pa tuluyang matulala si Kelly sa harap ng binata, ay niluwagan niya ang bukas ng pinto at pinapasok si Benson.
Okay lang ba talaga na dito ka matulog sa couch? Tanong ni Kelly sa lalaki bago ibinaba ang tingin sa dala nitong unan at comforter. I'm fine, Kelly. Don't worry. Ngiti ni Benson sa kanya. Naramdaman ni Kelly ang pagbilis ng tibok ng puso niya sa ngiting yun ng lalaki. Hindi maitatanggi ni Kelly ang matinding atraksyong naramdaman kay Benson noong una silang magkakilala. 7 taon ang nakalipas. Ngayon biglang bumalik ang binata sa buhay niya. Pakiwari ni Kelly ay bumalik din ang atraksyon niyang iyon para sa lalaki. Nabanggit mo na gusto mong makita ang picture ng kambal ng bata pa sila, di ba? Tanong ni Kelly kay Benson nang maupo ang binata sa sofa. If that's okay with you, at kung hindi ka pa inaantok. Don't worry, hindi pa naman ako matutulog. Sagot ni Kelly sa lalaki bago nagpaalam dito para kunin ang cellphone niya sa kwarto. Pagbalik ni Kelly sa sala ay naupo siya sa tabi ni Benson. Binuksan niya ang compilation picture ng kambal sa cellphone niya at ibinigay yon sa lalaki. You've raised our kids well. Wika sa kanya ni Benson nang mag-angat ng tingin sa dalaga. Thank you for being a great mother, Kelly. Kahit na mag-isa mong pinalaki ang mga anak natin, hindi ka nagkulang sa kanila. Pagpapatuloy ng binata. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso ni Kelly sa sinabi ni Benson. Matalino sila at mabait na bata, kaya hindi ako nahirapang palakihin sila, Benson. Ngumiti si Benson at muling ibinalik ang atensyon sa cellphone. Natigilan si Kelly nang makita sa screen ang picture niya noong pinagbubuntis niya ang kambal. You look extra beautiful here, Kelly. Baling sa kanya ni Benson bago pa man siya makapag-react. Huwag mo tingnan yung picture ko. Nagiinit ang mga pisngi sa hiyang wika niya kay Benson. Bakit naman? Ang ganda mo dito, oh. Besides, I really wanna see you while you were pregnant with our twins. Marahang sagot ni Benson, dahilan upang magwala ang puso ng dalaga. Bahala ka nga, gagawa na lang muna ako ng tsaa. Wika ni Kelly sa binata bago tumayo sa tabi nito. Tulad ng sinabi ni Kelly, gumawa siya ng tsaa para sa kanilang dalawa ni Benson. Hinayaan niya munang kumalma ang puso niya bago bumalik sa tabi ng binata. Kulang 1 oras niyang sinamahan si Benson sa sala bago nito ibalik sa kanya ang cellphone niya. Nabanggit sa akin ni Kendra na wala kang naging boyfriend sa nakalipas na taon. Is that true? Tanong sa kanya ni Benson pagkatapos nitong ibaba sa mesa ang wala ng lamang tasa ng tsaa. Tumikim si Kelly bago tipid ng ngumiti kay Benson. Well, priority ko ang mga anak ko at karir ko. Wala akong panahon para sa mga lalaki. How about now? Wala ka pa rin bang panahon? Natigilan si Kelly sa tanong ng binata. Bakit mo tinatanong? Kaswal na balik tanong niya sa lalaki sa kabila ng muling pag-iinit ng mga pisngi. Well, I like you, Kelly. At gusto kong mandigaw sa'yo. Sagot ni Benson na tila pansamantalang nagpahinto sa puso ng dalaga. Bago pa man makasagot si Kelly sa sinabing yun ni Benson, ay muling nagsalita ang lalaki. Please, I hope you don't get me wrong. Hindi ko to sinasabi sa'yo dahil nalaman kong may mga anak tayong dalawa, Kelly. Labas ang kambal sa nararamdaman ko sa'yo. Paliwanag ni Benson habang diretsong nakatingin sa kanya. I was attracted to you, Kelly, the first time we saw each other 7 years ago. The morning after something happened to us, I was planning to properly ask you out on a date. Pero wala ka na nung nagising ako. At nagsisisi ako na hindi ko nakuha ang pangalan at number mo. Gusto kitang subukang hanapin but I was asked to go to the States by my parents. Sa loob ng 7 taong nagdaan, wala akong naging seryosong relasyon. Maybe because at the back of my mind, all I want is you, Kelly. At nakumpirma ko nga yun nang makita ulit tayo kanina pagkatapos ng maraming taon. Mahabang pagpapatuloy ni Benson habang ang mga mata ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ko kayang itanggi kung paano tila nabuhay ang puso ko na makita ulit tayo, Kelly. And that's when I realized that you've already taken away my heart that night, 7 years ago. Kaya bago ko pa malaman na nagkaanak pala tayo, balak na kitang kausapin para ipaalam sa iyo ang nararamdaman ko. Patuloy na pahayag ni Benson sa madamdaming boses. Hindi alam ni Kelly kung gaano siya katagal na nakatitig lang kay Benson bago siya nakapagsalita. I don't know what to say, Benson. Wika niya sa binata nang sa wakas ay makabawi sa mga sinabi nito. I understand, Kelly. I know it seems very too fast. Pero ayoko nang magsayang pa ng panahon.
I've already lost 7 years. Kinagat ni Kelly ang ibabang labi at sinubukang kalmahin ang nagwawalang puso. Hindi man siya makapaniwala sa mga narinig mula kay Benson, ay hindi maitatanggi ng dalaga ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging ama sa mga anak natin. Sana ibigyan mo rin ako ng pagkakataon sa puso mo, Kelly. Give me a chance to prove that my feelings for you is true. Tila nakikiusap na wika kay Kelly ng lalaki. Sa kabila ng nagwawalang puso, ay matapang na sinalubong ni Kelly ang mga mata ni Benson. Well, hindi ko itatanggi na noong pamanguna tayong nagkita ay may atraksyon na akong naramdaman sa iyo, Benson. Pag-amin ni Kelly sa lalaki. But I'm not sure if I still feel the same and if that attraction will grow into something deeper. Pagpapatuloy ni Kelly. Then, just give me a chance, Kelly. I will make you fall in love with me. Wika sa kanya ng lalaki bago marahang umiti. Namalaya na lang ni Kelly ang sariling tumatango kay Benson. Okay. Malakas ang tibok ng pusong pagpayag niya sa lalaki. Nang gabing yun, habang nakahiga sa tabi ng mga anak, ay nakatulog si Kelly na may magandang ngiti sa mga labi. Kinabukasan, wala na ang kambal sa tabi ni Kelly nang magising siya. Nakita niyang isang note sa pinto ng silid na nauna nang bumaba sa restaurant ang mga anak kasama si Benson. Pagdating ni Kelly sa bukana ng restaurant ay natigilan siya nang salubungin siya ng kambal, hawak ang tig-isang piraso ng sunflower. For you, Mommy! Sabay na wika ng mga anak bago magkasunod na ibinigay sa kanya ang hawak na piraso ng bulaklak. Wow, thank you! Saan galing to? Nangingiting tanong ni Kelly sa mga anak. It was Daddy's idea, Mommy. Sabi niya, bigyan ka namin ng flowers. Malaki ang ngiting sagot ni Kendra sa kanya. Nang ibaling ni Kylie ang tingin kay Benson na nasa likod ng dalawang bata, ay inilabas nito mula sa likod ang hawak na bouquet ng sunflowers bago yun iniabot sa kanya. Good morning, Kelly. Nakangiting wika ni Benson sa dalaga. Nagiinit ang mga pisnging tinanggap ni Kelly ang mga bulaklak. Good morning too. And thank you dito sa bulaklak. Tipid ang ngiting sagot niya kay Benson. Nang mga sandaling yun ay ramdam ni Kelly ang malakas na tibok ng puso, kasabay ng pagwawala ng mga paru-paro sa tiyan niya. Mommy, why do you look so shy? Kinikilig ka ba? Nakangising tanong sa kanya ni Kendra. Lalong nag-init ang pisngi ni Kelly sa sinabi ng anak. Nang ibaling niya ang tingin kay Benson, ay nakita niya ang naglalarong ngiti sa mga labi ng lalaki. I'm not. Let's go inside. Kumain na tayo. Sa halip ay wika ni Kelly sa mga ito bago na unang pumasok sa restaurant. Habang kumakain sila ay napansin ni Kelly na hindi lang ang kambal ang inaasikaso ni Benson, kundi maging siya rin. I can manage, Benson. Wika ni Kelly sa lalaki nang salina nito ng juice ang baso niya. I know, Kelly. Pero hindi naman masama na asikasuhin at pagsilbihan din kita, di ba? Sagot sa kanya ni Benson. Muling namula ang mukha ni Kelly sa sinabi ni Benson. Sa halip na sumagot pa ay hinayaan na niya ang binata dahil hindi niya maitanggi na gusto rin niya ang ginagawa nito. Pagkatapos mag-almusal ay nagkayayaan ng mag-aama na maligo sa dagat. Muli ay hindi sumama si Kelly sa mga ito dahil gusto niyang bigyan ng oras si Benson kasama ang mga anak. Habang abala sa pagsiswimming ang mga anak kasama si Benson, ay nagkaroon si Kelly ng pagkakataong kausapin si Grace. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa kasal ko pa kayo magkikita ng tatay ng anak mo, Kelly. Wika sa kanya ng kaibigan na katabi niya sa lounge chair ng resort. Maybe this is what you call destiny, you know? Imagine after 7 years nagkita kayong dalawa, at ngayon nandiligaw na siya sa'yo. Baka hindi matapos ang taon, kayo naman ang ikasal. Pagpapatuloy nito sa nanunuksang tono. Naniligaw pa lang yung tao sa akin. Nakangusong sagot ni Kelly sa kaibigan. Pero doon din naman ang punta nun, di ba? I can see you like him, Kelly. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi ka nagka-boyfriend sa nagdaang taon? Hindi. Mas priority ko lang talaga noon ang kambal at ang career ko. Pero hindi mo itinanggi na gusto mo si Benson. So, gusto mo nga? Panunukol ni Grace sa kanya. Sa huli ay tumango si Kelly sa kaibigan. Hindi maitatanggi ni Kelly na habang lumilipas ang oras na kasama nilang mag-iina si Benson, ay mabilis ding lumalalim ang nararamdaman niya sa binata.
Sana pagbalik ko galing sa honeymoon namin ni Arnold, boyfriend mo na si Mr. CEO. Nakangising wika sa kanya ni Grace bago ito bumaling sa parte ng beach kung saan naroon ang mag-aama niya. Hindi rin talaga nakapagtataka kung bakit inalok mo siyang makipag one night stand sa'yo noon. I mean, look at the face and body. Para siyang Adonis. Nakangiting baling sa kanya ni Grace. Stop looking at Benson, Grace. Baka nakakalimutan mong kakakasal mo lang. Saway ni Kelly sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, loyal ako sa asawa ko, no? Natatawang sagot sa kanya ni Grace. Now, hindi mo na kayang i-deny na gusto mo ang tatay ng mga anak mo. Hindi mo pa nga boyfriend pero possessive ka na agad. Patuloy na panunukso ng kaibigan. Ilang sandali pa ay nilapitan na si Kelly ng mga anak kasama si Benson. Mommy, may nakita kaming starfish but Daddy said we should put it back in the water. Pagkukwento sa kanya ni Kenneth habang pinupunasan niya ng tuwalya ang basang katawan nito. Habang nakikinig si Kelly sa anak ay bumaling siya kay Benson na abala namang nagpupunas kay Kendra. Wala sa sariling napalunok si Kelly nang bumaba ang mga mata niya sa nakahantad na katawan ng lalaki, partikular na sa abs nito. Mommy, are you listening to me? Untag kay Kelly ng anak na lalaki, dahilan upang ibalik niya ang tingin dito. Oo naman anak, sagot ni Kelly kay Kenneth bago ngumiti sa anak. Ay nako Kenneth, gusto ata ng mami mo na pandesal eh. Nakangising wika ni Grace sa inaanak. Nagugutom ka ba, Kelly? Nagtatanong na baling sa kanya ni Benson. Hindi ah. Namumulang sagot ni Kelly sa binata. Ipinagpapasalamat niya na hindi nito nagets ang sinabi ni Grace. Nang ibalik ni Kelly ang tingin kay Grace, ay pinandilatan niya ng mga mata ang babae nang ngumisi lang sa kanya. Isang araw pa ang dumaan ay bumalik na silang mag-iina sa Maynila. Sa pagkakataong yun ay kay Benson na sila sumakay sa halip na sumabay kay Grace at sa asawa nito. I'll pick you up tomorrow, Kelly. Wika kay Kelly ni Benson nang ihatid sila nitong mag-iina sa condo unit ni Grace. Ayon sa lalaki ay uuwi ito sa bahay ng mga magulang upang kausapin ng mga ito. Tulad ng sinabi ni Benson, maaga pa lang ay naroon na ito sa condo unit na tinutuluyan nilang mag-iina kinabukasan. Your Lola and Lola are excited to meet you. Wika ni Benson sa mga anak habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ng mga magulang ng lalaki. We're excited too, Daddy. Sagot ni Kendra sa ama. We didn't have Lolo and Lola on Mommy's side. Kaming tatlo lang ni Kendra at Mommy sa Cebu, plus Ate Gina, our yaya. Wika naman ni Kenneth. Don't worry, baby. Now you have Daddy and Lolo and Lola. You also have lots of titos and titos on my side. Muso yung wika ni Benson sa anak. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng mga magulang ni Benson. Sinalubong sila ng mga magulang nito. At tulad ng sinabi ni Benson, bakas ang kasiyahan sa mukha ng dalawang matanda nang ipakilala dito ni Benson ang kambal. Oh my God! Kamukhang-kamukha niyo yung daddy niyo nung bata pa siya. Wika ng ina ni Benson na si Sabrina sa kambal bago yakapin ng mga ito. Pagkatapos yakapin ng ina ni Benson ng kambal, ay si Kelly naman ang nilapitan nito. Welcome to the family, Kelly. Wika ng ginang sa kanya bago siya nito niyakap tulad ng pagyakap nito sa mga apo. Tila may mainit na humaplo sa puso ni Kelly sa ginawa ng ginang. Hindi niya inaasahan na maging siya ay mainit na tatanggapin nito. Thank you po, Mrs. Benavista. Wika ni Kelly sa ginang. Mrs. Benavista? Tila na-offend nagagad ng ginang sa kanya. Please call me tita, or better yet, mama. Wika nito sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Kelly sa sinabi ng ginang. Tanggap ka na ng pamilya ko. Ikaw, kailan mo ko tatanggapin sa puso mo, attorney? Baling sa kanya ni Benson nang maiwan silang dalawa sa patio pagkatapos sumama ng kambal sa mga magulang ni Benson papasok sa loob ng bahay. Wow, hindi ko alam na corny ka rin pala, Mr. CEO. Nakangusong sagot ni Kelly kay Benson. Okay lang maging corny, basta kikiligin ka naman. Nakangiting sagot ni Benson sa kanya bago ito kumindat. Nagwala ang mga paru-paro sa tiyan ni Kelly sa inakto ng lalaki. Sa kabila niyon ay nagawa niyang bahagyang matawa kay Benson bago ito nilagpasan.
Nang araw na yon ay gabi na nang umalis sila sa bahay ng mga magulang ni Benson. Kinabukasan ay muli siyang sinundo ng lalaki dahil pinangako nito na igagala ang kambal sa sikat na theme park sa Laguna. For you, attorney. Masuyong wika ni Benson kay Kelly nang ilahad nito sa kanya ang bouquet ng bulaklak na dala nito. Salamat, sagot ni Kelly sa lalaki. Sa pagkakataong yon ay hindi niya naitago ang ngiti sa mga labi. Matamis nang ngumiti si Benson sa kanya bago bumaling sa mga anak para batiin ang mga ito. Ang ganda at pogi naman ng mga anak ko. Puri ni Benson sa mga anak pagkatapos halikan sa pisngi ang kambal. Siyempre, mana po kami sa daddy namin na pogi. Malaki ang ngising sagot ni Kenneth sa ama na nakapagpatawa kay Benson. How about you, mommy? Pogi ba ako sa paningin mo? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ni Benson kay Kelly nang pumasok siya sa front seat ng sasakyan nito. Tumikim si Kelly bago nangingiting nag-angat ng kilay. Oo naman, kung hindi ka gwapo sa paningin ko, eh di para ko na rin sinabi na hindi gwapo at maganda ang mga anak natin. Aba, ang galing naman magpakilig ni attorney. Wika ni Benson sa kanya na bahagyang ikinatawa ni Kelly. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na biyahe, ay nakarating sila sa theme park na destinasyon. Pagdating pa lang doon ay agad na nagyayana ang mga anak nila na sumakay sa rides na pwedeng sakyan ng mga ito. Madalas na si Benson ang kasama ng kambal, habang si Kelly ay naiiwan para kuhanan ng litrato ang mag-aama. You don't want to join us? Tanong kay Kelly ni Benson habang nakapila ang mag-aama para sumakay sa mini roller coaster. Oo nga, mami. Sama ka na. Yaya sa kanya ni Kenneth. Hindi na, mabilis ako mahilo. I'll just stay here and take pictures of you guys. Ngumiti sa kanya si Benson bago bumaling sa mga anak. It's okay, sweets. Ayaw nating sumama ang pakiramdam ni mommy, di ba? Anito sa kambal. Umaapaw sa kaligayahan ng puso ni Kelly habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-aama. Ipinagpasalamat niya sa tadhana na muling pinagtagpo ang landas nila ni Benson at napunan nito ang pangungulila ng kanyang mga anak sa isang ama. Nang mga sandaling yon, alam niyang walang kapantay ang kasiyahan ng mga anak ngayong nakasama na ng mga ito ang ama ng mga ito. Habang patuloy na nakatingin si Kelly sa kanyang mag-aama, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Namahal na niya si Benson. Na hindi na kailangan pa ng lalaking paibigin siya dahil pareho lang sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Mommy, it was so fun! Masaya ang pagbibida kay Kelly ng mga anak nang lapitan siya ng mga ito. Ngumiti si Kelly sa mga anak bago pinunasan ang pawis sa mukha ng mga ito. Nang ibaling ni Kelly ang tingin kay Benson, ay napansin niyang bahagyang nagulo ang buhok ng lalaki. Kaya naman lumapit siya kay Benson at masuyong inayos ang buhok nito. Ang sarap mag-alaga ni attorney mommy. Dahan-dahan, lalo ako nai-inlove sa'yo niyan. Mahinang sambit sa kanya ni Benson habang inaayos niya ang kwelyo ng polo nito. Eh di mabuti, di ba? Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot ni Kelly sa lalaki. Mabuti lang yun kung sasaluhin mo ang puso ko. Nakangusong sagot sa kanya ni Benson na bahagyang ikinatawa ng dalaga. Ang corny mo pala talaga, Benson. Nakangising sagot ni Kelly sa lalaki. Pero kinikilig ka naman. Your cheeks are red, darling. Nakangisi ring wika ni Benson sa kanya bago itinuro ang pisngi niya. Sa halip na sumagot ay nangingiting umirap si Kelly sa ama ng mga anak. Daddy, Mommy, what are you two talking about? Kuryosong baling sa kanila ni Kenneth. Kenneth, bakit mo sila inistorbo? Can't you see they're about to kiss? Saway ni Kendra sa kapatid nito. We're not about to kiss. Nagiinit ang mga pisnging baling ni Kelly sa mga anak. Really, Mommy? You don't have to deny, you know. Nakangusong wika ni Kendra sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Kelly sa panunukso ng anak. Bumaling siya kay Benson para manghingi ng tulong, subalit nakangisi lang sa kanyang lalaki. Ano, nag-uusap lang kami ng daddy niyo kung saan masarap kumain. Wika ni Kelly sa kambal nang ibalik niya ang tingin sa mga ito. Mommy's right. Wika ni Benson bago nito hinawakan ng tig-isang kamay ng mga anak. Come on, gutom na 3 baby ko kaya kumain na muna tayo.
Ani Benson sa dalawang bata. Daddy, bakit 3 ang baby mo? 2 lang naman kami ni Kenneth Nagtatakang tanong ni Kendra sa ama. Well, baby ko rin naman ang mami niyo kaya 3 kayong baby ko. Sagot ni Benson sa mga anak bago bumaling kay Kelly at kumindat. Muling namula ang mukha ni Kelly at nagwala ang puso sa sinabi at inakto ni Benson. At hindi lang yun ang pagkakataon na pinakilig siya ni Benson bago matapos ang araw na yun. Gabi na nang makabalik silang 4 sa Maynila. Nakatulog na sa sasakyan si Kenneth, kaya kinailangan nitong buhatin ni Benson paakyat sa condo unit na tinutuluyan nilang mag-iina. See you tomorrow, Kelly. Masuyong wika sa kanya ni Benson nang ihatid ni Kelly ang binata sa pinto ng condo unit. Good night, Benson. Thank you for today. Marahang sagot ni Kelly sa lalaki. Good night, Kelly. Wala ba akong good night kiss dyan? Nakaangat ang sulok ng labing tanong ng lalaki sa kanya. Akala ko nanliligaw ka pa lang. Bakit may paghingi na ng good night kiss ha? Nakaangat ang kilay na tanong ni Kelly sa kaharap. Well, masama bang umasa na baka mapagbigyan? Nakangiting sagot ni Benson sa kanya. Natawa lang si Kelly sa sinabi ni Benson. Subalit bago ito umalis, ay binigla ni Kelly ang lalaki nang halikan niya ito sa sulok ng mga labi nito. Drive safely, Benson. Masuyong wika ni Kelly sa lalaki. Sa pagkakataong yun, ay siya naman ang kumindat dito, bago niya isinara ang pinto ng unit. Tulad ng mga nagdaang gabi, may ngiti sa mga labing natulog si Kelly matapos niyang matanggap ang mensahe ni Benson na nakauwi na ito sa unit nito. Sa mga sumunod na araw ay lagi nilang kasamang mag-iina si Benson. Ayon sa binata ay pansamantala nitong ibinalik ang pamamahala ng kumpanya sa ama nito upang maituon nito ang buong atensyon sa mga anak. Nakilala na rin ng kambal ang 2 kapatid ni Benson at ilang kamag-anak nito. Magpakabait kayo kay Lola, okay? Bili ni Kelly sa mga anak habang nasa sasakyan sila ni Benson papunta sa bahay ng mga magulang nito. Nang araw na yon ay nakiusap sa kanila ang ina ni Benson na hihiramin nito ang mga apo upang ipasyal at ipag-shopping sa mall. Yes, Mommy! Sabay na sagot kay Kelly ng kambal mula sa backseat ng kotse ni Benson. Ngumiti si Kelly sa mga anak bago bumaling kay Benson na nasa driver's seat. Well, since kay mamang kambal ngayong araw, can I ask you out on a date? Malambing na baling sa kanya ni Benson. Pigil ang ngiting tumango si Kelly sa lalaki. Pwede naman, sagot niya sa binata. Sa kabila ng pagpipilit na umaktong kaswal, ay hindi maitanggi ni Kelly ang kilig na nararamdaman. Yun ang unang beses na lalabas sila ni Benson na hindi nila kasama ang mga anak. Pagkatapos nilang ihatid ang kambal sa bahay ng mga magulang ni Benson, ay bumiyahe sila ng lalaki pa Tagaytay. Dinala siya ni Benson sa isang puzzle museum doon. I hope you don't mind if I hold your hand. Wika sa kanya ni Benson nang hawakan nito ang kamay niya habang naglalakad sila sa entrance ng sikat na museum. Nakangusong umiling si Kelly sa lalaki. Kahit na nagwawala ang mga paru-paro sa tiyan niya, ay hindi niya gustong pakawalan ng kamay ni Benson. Bakit dito mo ako dinala, Benson? Kenner told me na mahilig ka raw sa jigsaw puzzle. Baling sa kanya ni Benson. Nakangiting tumango si Kelly sa lalaki. Ikinuwento niya rito ang koleksyon niya ng jigsaw puzzle sa bahay nilang mag-iina sa Cebu. Magkahawak ang kamay na nilibot nila ni Benson ng museum. Hindi rin tumatanggi si Kelly kapag kinukuhanan siya ni Benson ng picture na ayon sa lalaki ay ipapakita nito sa mga anak nila. Ang ganda mo sa picture, pero mas maganda ka pa rin sa personal. Baling sa kanya ni Benson pagkatapos nitong tingnan ang larawan niyang kinuha nito. Bolero. Nakangusang wika ni Kelly kay Benson. Magiging bolero lang ako kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Maganda ka naman talaga Nakangiting sagot sa kanya ng lalaki. Sige na nga, maniniwala na ako. Nangingiting sagot ni Kelly sa binata. Pagkatapos nilang libutin ang museum, ay dinala siya ni Benson sa isang nature park kung saan tanaw ang Taal Lake. Ang ganda pala talaga ng Taal Lake. Wika ni Kelly kay Benson na nasa tabi niya. I agree, pero mas maganda pa rin ang mami ng mga anak ko. Nakangiting baling sa kanya ni Benson. Aba, hanggang dito sa Tagaytay, dala mo talaga yung pambobola mo Natatawang wika ni Kelly sa lalaki.
And I keep on telling you, hindi yun pambobola. Napanguso na lang si Kelly bago ibinalik ang tingin sa tanawin sa harapan. Habang pinagmamasdan niya ang Taal Lake, ay sumagi sa isip niya na 1 linggo na lang ay babalik na silang mag-iina sa Cebu. Bago pa niya mabanggit ang tungkol doon kay Benson, ay naunahan na siya ng lalaki. Kailan nang balik niyo sa Cebu, Kelly? 2 linggo lang pinaalam ko sa trabaho. Pero siguro pwede naman ako mag-extend. Total bakasyon naman ng kambal sa klase nila. Sagot niya kay Benson. Alam ko na gusto mong laging makasama ang mga bata, pero kailangan namin bumalik sa Cebu. Pagpapatuloy ni Kelly sa seryosong boses. I understand, Kelly. Sagot sa kanya ni Benson kasabay ng marahang ngiti. I was actually looking for properties in Cebu. Imporma nito sa kanya. Property? Huwag mo sabihin balak mong tumira sa Cebu. Nabiglang tanong niya sa lalaki. Kung nasan kayo mag-iina, doon din ako, Kelly. Pero, paano ang buhay mo dito? I mean, may kumpanya kang kailangang hawakan. Ngumiti sa kanya si Benson. I'll talk to my parents about that, Kelly. Anito sa kanya. Isa pa, baliwalang sakripisyong gagawin ko kumpara sa ilang taon na sinakripisyo mo para sa mga anak natin. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Kelly sa sinabi ni Benson. Paano kung hindi naman kita sagutin? Titira ka pa rin sa Cebu? Tanong niya sa lalaki. Whether you say yes to me or not, I'd still live closer to you, Kelly. Sagot ni Benson habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. But please keep in mind that I'm not pressuring you to say yes to me. I know I want us together, and our kids also wants us together. Pero gusto kong sagutin mo ako dahil mahal mo ako, at hindi dahil yun ang magpapasaya sa mga anak natin. Pagpapatuloy ni Benson sa marahang tono. Like you said, matalino silang bata, kaya siguradong maiintindihan nila kung sakaling hindi magkabalikan ng mommy at daddy nila. Sa kabila ng pagwawala ng puso, ay nagawa ni Kelly na bahagyang matawa. Paano tayo magkakabalikan? Hindi naman naging tayo. Patanong na balik niya kay Benson. I mean, ang alam ng mga anak natin ex-boyfriend mo ako, di ba? Nakangusang sagot ni Benson sa kanya. Tumango si Kelly sa lalaki. So, okay lang sa'yo na bastidin kita? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong niya dito. Napakurap si Benson bago sumagot sa kanya. Well, it's not okay with me, but I need to accept your decision, Kelly. Sa halip na sumagot sa sinabi ni Benson, ay nanatiling nakatingin si Kelly sa mukha ng lalaki. Wait, babastidin mo ba ako ngayon? Nakaawang ang labing tanong ni Benson sa kanya. Nakita ni Kelly sa mga mata ng lalaki ang pagkabigla at pagpapanik. Hindi ba masyadong mabilis, Kelly? 1 linggo pa lang ako nanliligaw sa'yo. Pagpapatuloy pa ng lalaki. Sapat na yung 1 linggo. Wala naman sa tagal ng panliligaw yan, di ba? Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot ni Kelly sa lalaki. Pinipigil ang mangiti. Muling napakurap si Benson habang nakatingin sa kanya. Are you really going to reject me now, Kelly? Kinagat ni Kelly ang ibabang labi bago ibinalik ang ngiti sa muka. Sino may sabing babasti din kita? Oo ang isasagot ko sa iyo, Benson. Really? Tila hindi makapaniwalang gagad ni Benson pagkatapos makabawi sa pagkabigla. I'm your boyfriend now, Kelly. Paglilinaw nito. Oo, boyfriend na kita, Mr. Benson James Buenavista. Nakangiting sagot ni Kelly sa lalaki. Hindi mo na kailangang manligaw dahil sinasagot na kita. Hindi mo na ako kailangang paibigin dahil yung inamin mo sa akin ang nararamdaman mo. Mahal na rin kita noon. Inakala ko lang na atraksyon lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero mahal na rin pala kita. Sa halip na sumagot sa sinabi niya, ay mahinang napamura si Benson bago siya nito hinapit at sinakop ang mga labi. I love you, Attorney Kelly Rose Gozon. Buong pagmamahal na wika sa kanya ni Benson nang maghiwalay ang mga labi nila. Bago pa makasagot si Kelly ay inilabas na ng binata ang isang singsing at inilahad sa kanya. Now that we're finally together, will you marry me, sweetheart? Alam kong masyadong mabilis, pero tulad nga ng sinabi ko, I don't want to waste another 7 years of my life. Buong pagsuyong wika ni Benson sa kanya.
Kasabay ng tuluyang pagbagsak ng luha ni Kelly, ay tumango siya sa lalaking minamahal. Of course, I'll marry you, Benson. Buong pusong sagot niya sa ama ng mga anak. Muli silang nagsalo sa halik ni Benson, pagkatapos nitong isuot sa daliri niya ang singsing. I love you, Benson. Madamdaming sambit ni Kelly sa lalaki habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. And I love you too, my future wife. Buong pagmamahal na sagot ni Benson sa kanya. Paano pala kung binasted kita? E di sayang naman tong singsing mo. Nakangusong tanong ni Kelly sa lalaki matapos sulyapan ng suot na singsing. Hindi yan masasayang, kasi maniligaw ulit ako sa'yo. Hanggang sa mapauwo kita. Masuyong sagot sa kanya ni Benson. Akala ko ba rerespetuhin mo ang desisyon ko, ha? Nakaangat ang kilay na tanong ni Kelly sa fiancé. Napangiti ang binata. I will respect your decision that time, pero susubukan ko ulit ang manligaw, and I will try until I succeed. Well, hindi mo na kailangan mag-try dahil napao mo na ako. Nakangusong sagot ni Kelly sa ama ng mga anak na siyang lalaking minamahal. Nang gabing yon, nang sunduin nila ang mga anak sa bahay ng mga magulang ni Benson, ay ibinalita nila sa kambal ang tungkol sa relasyon nila. Kendra, Kenneth, Mommy and Daddy has good news for you. Wika ni Kelly sa mga anak. What good news, Mommy? Tanong sa kanya ng dalawang bata. Itinaas ni Benson ang magkahawak na kamay nila ng lalaki. Mommy and Daddy are together now. Nakangiting sagot nito sa mga anak. And we're going to get married. Dugtong ni Kelly. Really? Did you hear that, Kendra? We're going to be a whole family now. Masayang wika ni Kenneth sa kapatid. Pagkatapos niyon ay sinugod sila ng kambal upang yakapin. We're so happy, Mommy! Wika sa kanya ni Kendra. Tulad ng reaksyon ng mga anak ay masaya din ang mga magulang ni Benson sa ibinalita nila. Ganoon din ang kaibigang si Grace nang ipaalam ni Kelly rito na engaged na siya kay Benson. Isang linggo ang lumipas ay bumalik silang mag-iina sa Cebu kasama si Benson. Nanatili sila roon ng ilang linggo habang inaasikaso ni Kelly ang pagre-resign sa trabaho. Sa kabila ng pagboboluntaryo ni Benson na lumipat sa Cebu para sa kanilang mag-iina, ay hindi gusto ni Kelly na iwan ni Benson ang responsibilidad nito sa kumpanya. Kaya sa huli ay sila ng mga anak ang nagpasyang lumipat sa Maynila. Pagkatapos mag-resign ni Kelly sa pinagtatrabahuhan, ay kinuha siyang legal counsel ng Buenavista Industries. 6 na buwan ang makalipas matapos ang engagement nila ni Benson, ay ikinasal sila ng binata sa parehong resort kung saan ikinasal si Grace at kung saan sila muling nakita ni Benson pagkatapos ng 7 taon. Sa loob ng pagsasama ni Kelly at Benson, ay binayayaan pa sila ng 2 anak na labis na ipinagpasalamat ng mag-asawa at ng kambal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.